Ito guys ang gamit natin sa motovlogging for the longest time, itong DJI Action 4. Then for audio naman, gamit natin itong DJI Mic 2. May mga nagtatanong paano natin minamount sa helmet. Naglagay lang ako guys ng magnet dito, so ganyan ang itsura pag nasa loob. And sobrang satisfied ako sa combo na to. Solid talaga yung video and audio quality. Check nyo na lang yung videos natin kung gusto nyo ng sample. Pero guys, magpapalit na tayo. May bago na tayong camera, itong DJI Action 6, and bagong mic din, itong DJI Mic 3. Magnetic pa rin naman to, so same mounting tayo sa helmet. Pero kung makikita nyo, sobrang nipis lang nito and liit compared sa Mic 2. Ganyan naman guys yung itsura pag nasa loob ng helmet. So kung gusto nyo malaman kung okay ba tong bago nating setup, panoorin nyo tong video. Alright, so yung nakikita nyo ngayon is video from the DJI Action 6. Tapos yung audio naman is from the DJI Mic 3. Pero meron pala tayong small change na ginawa. Kasi yung sa Action 4, tapos sa DJI Mic 2, ang audio gain natin doon is nakaset sa -6. Saktong-sakto na yung sweet spot. Pero dito sa Action 6, nung tinry ko yung -6 gain, wala, medyo sabog yung boses natin. Nagpipik yung audio, kaya nagdi-distort yung boses natin. Kung napanood nyo yung last vlog natin, yung Yamaha NMAX Tech Max, laking tulong talaga nun, yung engine braking. Rinig nyo yung makina. Yung medyo maririnig nyo, hindi ganun paganda yung audio natin dun. Yung raw video kasi natin dun, talagang sobrang lakas, sabog na yung boses. Tinry ko na lang gawa ng paraan sa editing. Kumbaga ninormalize ko yung audio volume. Pero wala, yun na rin yung best na magagawa ko. Hindi rin ganun kaganda talaga yung kinalabasan. Kaya sayang nga sobrang solid pa naman ng ride namin dun sa Kabyang using yung NMAX Tech Max. So test na rin itong ginagawa natin. Sana okay na to. And maganda rin pala sa Mic 3, meron tong automatic na gain adjustment. In-on ko rin yun, kaya sana makatulong. Kasi napansin ko dun sa audio bar nung kinumpare ko, kahit -12 gain tong Action 6, which is yung lowest na pwede kong iset, mas malakas pa rin siya mas nag-red pa rin siya kumpara dun sa Action 4 na naka -6 gain. Pero finidback ko na rin naman kay kay DJI. So sana ma-resolve nila via firmware update. First time ko rin kasing bumili ng camera, talagang bagong labas pa lang. In-order ko tong Action 6 nung first day of release. Kaya tama rin talaga yung sinasabi ng iba Nakapag-isa ka doon sa mga naunang bumili ng bagong gadget, bagong camera. Kayo na rin yung nagiging beta tester. Kasi kayo yung makaka-discover ng mga bugs Tapos report nyo, then tsaka nila gagawa ng paraan kung kaya sa mga firmware update. And gumawa na rin pala tayo ng comparison video ng Action 6 versus Action 4. Pero night video Gusto ko agad kasing matesting yung difference or improvement sa low light performance. Pero dun sa comparison video ko na yun, parehas lang na regular video mode. Hindi ko pa ginamit yung super night mode ng Action 6. Kaya gawa rin tayo ng separate video no next time. Pakita naman natin yung performance sa gabi sa night ride ng Action 6 pag naka super night mode. Nakasarado rin pala yung helmet visor natin the whole time. Ito yung audio sound natin. Buksan ko. Ayan guys, ito naman pagbukas yung visor. Kamusta ba yung boses natin? Mic test, 1, 2. Pagbukas kasi yung visor, of course, mas malakas na rin yung wind na nasasagap ng mic. Nagkaka-wind noise. Minsan nagko-compensate din yun, kaya parang lumalakas din yung boses mo. From my experience Pero again, since naka-automatic gain tayo dito sa Mic 3, ayan, tingnan natin kung kamusta ba yung boses natin dito. Ito medyo mahangin. Tapos bukas yung visor natin. Kasi talagang sobrang satisfied ako doon sa audio ko sa Mic 2 Hindi na mahirap pag may bago kang camera, bagong mic. Doon ko pa kinapa sa Yamaha event sayang. Pero maganda naman yung kuha natin doon. Talagang yung audio lang hindi ganun kaganda. Kaya ngayon talagang kinakapa ko na. Gusto kong mahanap na rin talaga yung sweet spot nitong Action 6 and Mic 3 para sa mga next event na a-attenda natin. Goods na pareho yung video and audio, para hindi naman nakakaya sa mga nanonood sa atin. And nung pala sa mga magtatanong kung ibebenta ko ba yung Action 4 ko, actually bala ko. Kasi kaysa naman hindi ko magamit, di ba, nakatambak lang, mas mabuti na may ibang naikinabang. So isipin ko na lang kung magkano, then ipopost ko sa Facebook page natin. Abang-abang na lang kayo dun sa mga interesado. Siyempre presyong kaibigan yun. Dahil yung Action 4 na yun talagang isa yun sa mga reasons kung bakit siguro kahit pa paano nag-grow yung YouTube channel natin. Kasi ang ganda talaga ng kuha. So gusto ko naman na may ibang content creator din na makinabang nun, makatulong din sa paggawa nila ng content. Kaya don't worry,
good deal ko ibebenta yon for sure. Adventure combo na yon, yung Action 4 ko, meron ng kasamang battery charger, 3 na yung batteries nun, kaya hindi ka na mabibitin nun. May kasama na ring selfie stick. Medyo traffic dito ikot na tayo. And by the way guys, quick plugging pala itong Ayuchi BX natin is naka 28% discount ngayon. So lagi ko ang sinasabi, mas safe mag-rides pag kita mo lagi yung nasa likod mo. Hindi mo alam kung baka may tumututok na sa'yo ng alanganin. And wide angle na rin yung camera niyan, kaya kita mo rin yung blind spot. Pero of course, dito sa Ayuchi BX, meron na ring radar to. Kaya may blind spot detection na rin. Mag-a-alarm dito yan pag merong sasakyan sa blind spot ko. And of course, meron na rin yung Apple CarPlay. Kung Android ka naman, may Android Auto rin. So pag kailangan mo mag-Waze, kailangan mo mag-Google Maps, hindi mo na kailangan ilabas yung phone mo. May Spotify na rin yan. And guys, so yung nagbibip na yun, blind spot. So sobrang sulit nito guys. Pag may tumatawag sa'yo, lalabas din dito. So kita mo agad kung dapat mo bang sagutin yung caller. Kasi ba, importante yun, di ba? Usually kasi pag nag-rides ka, wala kang ganyan, pag may tumatawag sa'yo, hindi mo na nasasagot. Kasi hindi mo na alam kung sino yung tumatawag Pero ako, most of the time, ang gamit ko dito sa Ayuchi, ito talagang rear view. Kasi bilang rider, praning ako Gusto ko kita ko at all times yung nasa likod ko. Yeah, again, sobrang mura nyo lang mabibili to. May 28% discount tayo. So kung matagal mo nang tinitingnan to, kung interesado ka, huwag mo nang sayangin tong opportunity. Testingin naman pala natin tong camera kung front facing. Tingnan natin. Yan, pag nakaharap sa atin. Nakikita ko sa audio bar, pag nagsasalita tayo, nag-red pa rin Kasi nga, pag nasa loob ng helmet yung mic, talagang malapit sa bibig ko. Pero sana na lang, inaayos nung auto gain adjustment. Sarado natin. Audio test, audio test. And isa pa palang gusto ko dito sa Action 6, meron na tong square resolution, 1:1. So kung content creator ka na nag-upload ka sa YouTube, yung landscape, tapos nag-upload ka rin sa Facebook, sa TikTok ng portrait naman, sobrang goods to. Kasi pwede ka na mag-crop ng walang mawawalang details. Pag nag-shoot ka kasi ng kunyari landscape pang YouTube, tapos kinrop mo yun ng portrait, kasi gusto mong i-post sa Facebook or TikTok, pangit na yung kalalabasan nun Maliit na lang yung area na makukuha. Kaya ang ginagawa ko before, kung nagpo-post ako sa Facebook and TikTok ng mga landscape videos ko, kinakrop ko lang ng square para kahit pa paano marami pa rin kayong makikita. Kaya nga lang ang pangit dun, merong black bar sa taas and sa baba ng video. Tara, balik muna natin sa helmet tong camera. And isa pa palang bago dito sa Action 6 is meron na tong variable aperture. Di ako ganun ka-take sa mga camera, nabasa ko lang din. Pero doon sa variable aperture, siguro sa mga nakakaintindi dyan, yung f-stop ba yun, na-adjust na. Pwedeng auto, napapalitan. Kunyari kung low light daw, mas better kasi yung f2.0. So mas marami siyang ilaw na makukuha dito sa camera. Tapos pag sa ibang shooting mode naman, sa ibang scenario, kunyari hindi naman low light, ibang aperture setting din. Kumbaga kung saan na nagpapalit-palit. So malalaman din natin lahat yan pag matagal na natin nagamit itong Action 6. Kasi parang third time ko palang ginamit to. Una yung kinumpare ko to sa Action 4, yung night ride, tapos yung sa Yamaha event. In favor na rin pala guys, hingi lang ako ng insights nyo, ng feedback sa video, sa audio, lalo na doon sa mga matagal nang nanonood sa atin. Mas okay ba sa inyo yung video nitong Action 6? Ano bang masasabi nyo? And sa audio na rin, mas gusto nyo ba itong bago nating audio or yung dati? Pero sana mas okay itong bago nating setup. Kasi ito na rin talaga yung gagamitin ko itong mic 3. Sayang naman yung bili natin dito. Grabe, traffic na naman sa SLEX. Araw-araw na lang yan guys. Hindi na talaga naayos yung dyan, yung traffic. Dati ito yung magpapasko lang pero ngayon pansin ko hindi tagal ng traffic lagi dyan. Hindi nila masolusyonan yung bottleneck sa Bikutan. Yun ang pinaka-cost niyan Pag lumagpas na kayo doon sa Bikutan exit, maluwag na. And guys, isa pa palang favor. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below. And pa-like and share the video na rin kung trip nyo naman itong mga ganitong klaseng content. So quick ride lang tayo ngayon. Talagang gusto ko lang testingin itong Action 6. And again, sana nahanap na natin yung sweet spot itong Action 6 and mic 3. So guys, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Quick ride. And kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.